Mula sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Rosalie Cos. Magandang tanghali, ito ang Balita Weekend Edition. Narito ang mga headlines. Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos nagpaliwanag sa pagpirma sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. House Speaker Martin Romualdez iginiit na hindi minamadali ng Kamara ang Senado sa impeachment trial. Pagtalakay sa ilang nakabinbing panukala, hiniling ng isang senador na matalakay sakaling magkaroon ng special session ang Senado. Traffic law enforcers mula sa Special Action and Intelligence Committee for Transportation inaakusahang Chinese spies ng nahuling sasakyan mula sa US Embassy. At kakarampot na rollback sa presyo ng langis, nagbabadyang ipatupad sa susunod na linggo. Ipinaliwanag ni Presidential Son, House Senior Deputy Majority Leader and Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos ang dahilan ng kanyang paglagda sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Samantala, iginiit naman ni House Speaker Martin Romualdez na hindi minamadali ng Kamara bagkos ay ipinauubaya na sa Senado ang Articles of Impeachment na iniendorso nila laban sa Vice Presidente. Ito ang balita. Nagtataka si House Senior Deputy Majority Leader, Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos kung bakit tila nagulat ang publiko sa paglagda niya sa 7 Articles of Impeachment na iniendorso ng Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. Sa 215 kongresista, una sa mga pumirma sa ika-4 na impeachment complaint ang Presidential Son. Kabilang sa 7 grounds for impeachment laban kay VP Duterte ang pagsira sa tiwala ng publiko at paglabag sa konstitusyon dahil sa umano'y balak na pagpapatay sa pamamagitan ng isang assassin kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos at House Speaker Martin Romualdez sa isang live broadcast. Alangan naman kung sasabihin ng tao na gusto nilang huhukayin yung lolo mo at itapon yung katawan sa West Philippine Sea. Sasabihin niya gusto niyang patayin ang Pangulo at ang First Lady na ang aking magulang at gusto niyang patayin ang Speaker. Ba't naman nagugulat ang tao na pipirma ako dyan? These are statements that can't be taken lightly, especially from someone with such a high position. So, nagtataka na nga ako kung bakit nagulat yung tao. Alangan naman kung sasabihin mo huhukayin mo lolo ko. Of course, I'll be the first one to sign. Ang aligasyon ng assassination, mariing itinatanggi ni VP Duterte. I did not make an assassination threat to the president. Sila lang nagsasabi niyan. Sila lang nagsasabi may assassination. Sila nagsasabi may assassin, may gunman. Next, could you Do not say that. Pinabulaanan naman ni Congressman Marcos ang aligasyong siya ang nanguna sa pangangalap ng pirma mula sa mga kasamahan sa Kamara. I did sign, but I did not spearhead any movement or I did not try to convince anyone to sign. I think they did that on their own volition. Sa uling pahayag ni House Secretary General Reginald Velasco, may 25 pang kongresistang nagpahabol ng kanilang verification forms bilang endorsers sa 7 Articles of Impeachment laban kay Vice President Duterte. Kung pahihintulutan ng Senate Impeachment Court, magiging 240 na ang signatories na kongresista sa Articles of Impeachment na kumakatawan sa supermajority ng Kamara. Itinatanggi ng mga mambabatas na may kapalit na ayuda o pangako ang pagpirma ng mga kongresista sa impeachment complaint. Samantala, iginiit naman ni House Speaker Martin Romualdez na hindi minamadali ng Kamara bagkos ay ipinauubaya na sa Senado ang impeachment trial ni VP Duterte. Ito ay matapos i-transmit ng Kamara sa Senado ang 7 Articles of Impeachment sa huling araw ng plenary session noong February 5. No, it's up to them. It's up to them. We leave it up to their sound discretion. Ayon kay Senate President Francis Chis Escudero, tatalakayin ang impeachment ni VP Duterte sa pagbabalik sesyon ng Kongreso sa June 2025. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Maikli ngunit makahulugan ang God Save the Philippines na pahayag ni Vice President Sara Duterte tungkol sa planong impeachment trial sa Senado laban sa kanya. Kaugnay nito, inihayag kahapon ng pangalawang Pangulo na naghahanda na rin ang kanyang legal team para sa depensa nila sa inaasahang pagdinig. Ito ang balita ni Jed Neresina. Ilang araw matapos suportahan na mahigit 200 mambabatas ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at matransmit ito sa Senado, ay humarap na ang pangalawang Pangulo nitong Biyernes sa publiko. Ito ang unang pagkakataon na nagbigay ng pahayag si VP Duterte kaugnay sa pagkaka-impeach sa kanya ng Kamara. Ayon sa pangalawang Pangulo, hindi niya pa nababasa ang mga impeachment complaint laban sa kanya, ngunit ipinauubayan niya na ito sa kanyang mga abogado. Hindi naman nagbanggit si VP Duterte ng mga pangalan kung sino-sino ang bubuo ng kanyang defense team. Na-overwhelm kami kasi ang daming mga lawyers na nag-signify na tutulong sila sa defense. So, ngayon ay pinag-uusapan on how to go about it na makuha lahat ng kanilang commitment of support at makatulong din sila sa pag-iisip kung ano yung gagawin sa defense. Sinabi rin ng Vice Presidente na matagal nang may mga abogado siyang naghahanda kaugnay ng impeachment laban sa kanya. We've already started preparing the moment Franz Castro announced the impeachment plans, which was November of 2023. So November of 2023, there were already lawyers doing their work for the impeachment. Dagdag pa ni VP Sara, kahit pa nagsabi na noon ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na mag-aabogado para sa kanya, ay hindi niya na ito nais maging lead counsel. He will, maybe if he wants to, he can be part of the defense team, but because of his age and because of rigorous preparations in an impeachment case, baka sabihin ko sa kanya na wag na lang siyang mag-lead dahil medyo may edad na si former President Rodrigo Duterte. He's already 80 years old this year. Hindi pa aniya sila nag-uusap ng personal, ngunit nagpahatid na siya ng mensahe sa kanyang ama. Nagpadala ako ng message through sa kanyang assistant and sinabi ko na ano ba sinabi ko? Hindi ko maalala. I think I said, everything will be all right. Yun nata ang sinabi ko. His reply was a song. MacArthur's Park. So, nagpadala siya ng video na kumakanta siya. Samantala, sinabi ni VP Sara na hindi siya dadalo kapag nagsimula na ang impeachment trial sa Senado dahil may option naman aniya siya na hindi pumunta rito. Kung pwede namang hindi, and I understand pwede naman, hindi na. Oo. Kasi baka ma-intimidate lang sila lahat sa presence ko doon. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinayuhan ng PDP laban ang mga botante sa matalinong pagpili ng iboboto sa May 2025 midterm elections. Kasunod ito ng impeachment ng Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. Pinangungunahan ng ama ni VP Sara na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang partido. Sa pahayag ng PDP laban, sinabi nito na dapat maging matalino ang mga botante sa iluluklok lalo na sa Senado kung saan nakasalalay ang kapalaran ni VP Duterte. Giit pa ng partido, ito ay dahil isang numbers game ang impeachment at kung mas maraming kaalyado mayroon si VP Duterte sa Senado, mas mainam umano ito para sa bansa. Humihiling si Senador Aquilino Coco Pimentel III na makasama ang ilang nakabinbing panukalang batas sa Senado sakaling magpatawag ng special session. Ngunit nilinaw ng mambabatas na nakasalalay pa rin kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang desisyon kung magpapatawag ng special session sa Senado. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. May ilang nakabingbing mahalagang panukalang batas na dapat aksyonan ng Kongreso sa isang special session. Ito ang inihayag ni Senate Minority Floor Leader Aquilino Coco Pimentel III
habang nasa Senado na ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa mambabatas, para mas may kabuluhan ng special session ay banggitin din sana ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ilang bagay na dapat aksyonan ng Kongreso. Ilan sa mga ito ay ang Judiciary Fiscal Autonomy, tax on vape at pagsasapinal ng Bicameral Conference Committee meeting para sa e-Gov. Gayon din ang pag-revisit ng BICAM para sa capital markets reform, government right-sizing, Chief State Council at animal welfare. Pagkatapos nito ay maaari na anyang itakal at talakayin ng Senado ang pag-convene o pagtitipon nito bilang impeachment court dahil maisasama na ito sa business of the special session. Kapag may formal ng pagtitipon, magkakaroon na ng sariling trial calendar ang impeachment court na magpapatuloy sa bawat araw kahit natapos na ang special session. Sinabi rin ni Pimentel na kapag hindi matapos ang impeachment trial sa 19th Congress ay maaaring ipagpatuloy ang paglilitis ng Senado sa susunod na Kongreso. Nilinaw naman ng senador na hindi na kailangang mag-request o makiusap ang Senate President kay PBBM para sa isang special session dahil ito ay desisyon na ng Pangulo. Ngunit tiyak na makatutulong anya ang special session sa Kongreso para matugunan ng mga hindi pa tapos na mga bagay na panglehislatura. Para naman sa isang political analyst na si Professor Edmond Tayaw, sa tingin ng karamihan ay gusto talagang may mapanagot matapos ang ilang investigasyon na isinagawa ng Kongreso. Nakailang tanong na rin anya ang karamihan sa ikalawang Pangulo ngunit hindi nasagot ng tuwiran ang mga itinatanong sa kanya kaya natuloy ang impeachment case. Kung merong itong epekto sa halalan, pero ang kailangan lang nating tignan yung mga resulta ng mga lehitimong mga survey at nakikita natin na medyo tagilid yung oposisyon, kaya kailangan talaga nilang pag-ibayuhin ang kanilang pakikipag-ugnayan at pakikipag-usap sa taong bayan para mas maintindihan kung ano ba talaga, sino ba talaga ang dapat na suportahan at sino talaga ang dapat na mahalal. Kaya mahirap pa sabihin na ito ay makakabuti o makakasama. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Sa kapapasok lamang na balita, inianunsyo ngayon ng grupong Citizens Crime Watch ang paghahain ng reklamo laban kay House Speaker Martin Romualdez at dalawa pang kongresista hinggil sa umano'y 241 billion pesos na budget insertion. Kabilang sa nasabing grupo ang ilang mga kaalyado ng mga Duterte, kabilang na sina dating House Speaker Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez at senatorial candidate na si Jimmy Bondoc. Kami po ay nandito para ipaalam sa buong bayan na maghahain po kami ng criminal case against Martin Romualdez. Sa kadahilanan po na siya po ay may ginawang krimen dito sa budget ng 2025. Malaking halaga po yung ipinasok nila na hindi po inaprubahan ng Kongreso. Abangan ang kabuuang detalye ng ulat sa news programs ng UNTV News and Rescue. Mayorya ng mga Pilipino ang naniniwalang walang pinagbago ang kanilang pamumuhay kumpara noong nakaraang taon. Ito ang lumabas sa resulta ng January 2025 survey na isinagawa ng Social Weather Stations o SWS, kung saan 43% ng mga Pilipino ang nagsabing pareho lamang ang kanilang pamumuhay kung ikukumpara noong 2024. Habang 32% naman ang naniniwalang bumuti ang lagay ng kanilang pamumuhay sa nakalipas na 12 buwan. Samantala may 25% naman na nagsabi na lalo pang lumala ang kanilang sitwasyon. Isinagawa ang survey mula January 17 to January 20, 2025 sa pamamagitan ng face-to-face interview mula sa 1,800 registered voters sa buong bansa. Abiso po sa mga motorista, may inaasahang rollback sa presyo ng langis na posibleng ipatupad sa Martes, February 11. Gayunman, kakarampot ang inaasahang bawas o posibleng wala ring magiging paggalaw sa presyo nito.
Base sa inisyal na pagtaya ng mga kumpanya ng langis, maaring mabawasan ng 20 sentimos sa presyo ng diesel at kerosene, habang nasa 10 sentimos lamang ang posibleng maging rollback sa gasolina, o maaaring walang maging pagbabago sa presyo ng mga ito. Ilan sa mga factor na nakaapekto sa oil price adjustment ngayong linggo ay ang pagbabawas ng produksyon ng OPEC, gayon din ang mas mahal na presyo ng petrolyo na isinusupply nito sa Iran, pati na ang inianunsyong dagdag taripa ni US President Donald Trump. Tinutulan ng ilang senador ang panukalang alternatibong solusyon para sa problema sa trapiko sa EDSA sa halip na magpataw ng congestion fee sa mga motorista. Ayon kay Senador Joel Villanueva, ang ganap na pagpapatupad ng work from home law ay isang mas epektibo, patas at napapanatiling solusyon sa problema sa trapiko sa Metro Manila. Layo ng Republic Act No. 11165 na isinulong ni Villanueva na chairperson ng Senate Committee on Labor, Employment and Human Resources Development na bawasan ang work from home arrangements ang dami ng mga sasakyan sa mga pangunahing lansangan tulad ng EDSA nang hindi nagpapataw ng karagdagang gastos sa mga motorista. Binibigyang diin ni Villanueva na habang kinakailangan ng mga reforma sa pamamahala ng trapiko, ang pagpataw ng congestion fees ay hindi patas para sa karaniwang Pilipino na umaasa sa pribadong sasakyan dahil sa kakulangan ng maayos at maaasahang pampublikong transportasyon. Ayon naman kay Senador Grace Poe na bago magplano na patawan ng bayarin ang mga motorista sa paggamit ng EDSA, dapat munang ayusin ng mga kinauukulang ahensya ang araw-araw na gridlock sa pangunahing lansangan. Inaakusahan ng Amerikanong mula sa US Embassy ang mga personnel ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation na may kaugnayan ang mga ito sa mga Chinese spy. Ito'y matapos sitahin ng tauhan ng SAIC ang mga tauhan ng embassy sa iligal na pagdaan sa EDSA busway. At dahil walang maipakitang lisensya ang driver, kinuna ng larawan ng SAIC enforcer ang passport ng dayuhan. Ito ang balita ni JP Nunez. Sir, we're gonna have to report this to the U.S. Embassy. Sinita ng mga enforcer ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC ang itim na SUV na ito dahil sa pagdaan sa EDSA busway sa bahagi ng Ortiga sa Pasig kahapon. Lula ng SUV ang mga tauhan ng US Embassy. Hinihingi ng SAIC ang lisensya ng driver pero sa halip, passport ang ipinakita nito at nagpakilalang mula sa US Embassy sa Maynila. Piniktura ng SAIC ang passport ng driver para magamit ang detalye nito sa pag-i-issue ng Temporary Operator's Permit o Violation Ticket. Dahil dito isang Amerikano ang lumabas sa sasakyan at iginiit na labag sa international law ang ginawa ng mga SAIC enforcer na pagkuha ng personal na detalye ng driver. Inakusahang ibebenta ng mga SAIC enforcer sa mga Chinese spy ang picture ng passport ng Amerikanong driver. You know what he could do? He could sell the picture of the passport to the Chinese spies who were helping China arrest. How do we know he's not going to do that? Is this his personal phone or work phone? Personal phone. His personal phone that he could sell to the Chinese spies. How do we know he doesn't talk to the Chinese on the personal phone? Sa isa pang video, maririnig naman na nakiusap ang miyembro ng Philippine National Police na kung maaari ay pagbigyan ng makadaan ang mga tauhan ng US Embassy. Request ni Chief PNP na kung pwede pagbigyan na lang muna kasi nga nagkikreate ng hot at saka matindi na yung banat sa inyo sa social media. So, pwede naman mag-operate pero yung during, may patakaran kasi kanila. During rush hour, hindi kami nag-ooperate talaga kasi puro batak lang talaga kami. Sa huli ayon sa SAIC, na-issuehan pa rin ng ticket ang driver ng SUV. Iginiit din ng ahensya na nakipag-usap ng propesyonal ang kanilang mga tauhan at naaayon sa protocol ang kanilang ginawang panguhuli. Sa opisyal na pahayag naman ng US Embassy, sinabi nitong nakarating sa kanila ang impormasyon at ipinag-utos sa kanilang mga tauhan na sumunod sa mga batas ng Pilipinas kasama na ang batas trapiko.
JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sinagip ng Philippine Coast Guard ang 12 mangingisda ng isang fishing boat sa karagatan ng Palawan kahapon. Ayon sa PCG, nakatanggap ng distress call ang kanilang mga tauhan sa Palawan kaugnay ng pagkakaroon ng aberya sa makina ng FB Bar 2 sa bahagi ng Cabuli Island, El Nido. Bunsod dito, agad na dinispatch ng PCG Palawan ang BRP Melchora Aquino upang magsagawa ng rescue operation. Nasa maayos na kondisyon naman ang mga mangisda ng Matunton. Isinailalim sila sa medical evaluation at tinulungan na mahatak ang nabalahaw na bangka. Patuloy naman ang paalaala ng PCG sa mga mangisda na laging tiyaking ligtas ang kanilang sasakyan at may sapat na communication tools bago maglayag. Kinilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga nagawa ng Bureau of Customs sa mga nakalipas na taon. Ito ay sa gitna ng kinakaharap noon ng mga kontrobersya at issue ng ahensya. Ito ang balita ni Nel Mariboho. Ibinida ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga nagawa ng Bureau of Customs. Ayon kay Pangulong Marcos, sa gitna ng mga kinakaharap na mga kontrobersya ng ahensya, hahayaan niya ang mga naging accomplishment ng BOC na magsalita para sa ahensya. I shall be direct. Throughout its 123-year history, the Bureau of Customs has never had an easy time. Various controversies and corruption allegations have eroded the public trust. But we are changing that. We will allow your accomplishments to speak for themselves. Ayon sa Pangulo, simula nang nagsimula ang kanyang administrasyon, naabot na ng BOC ang 96.99% digitalization rate, kung saan sa pamamagitan nito mababawasan ang korupsyon. By digitalizing 161 out of 166 customs processes, the BOC has been able to close the gaps that provided an avenue of corruption. Initiatives such as the overstaying cargo tracking system, the enhanced e-travel system, the ATA Carnet monitoring system, all safeguards against inefficiency. Ibig sabihin nito ay may iwasan ang pagkaantala ng mga kargamento sa mga pantalan na nakakadagdag sa hidden cost. Sa pamamagitan ng mga ito, mas magiging maayos at mabilis ang pagdaloy ng mga produkto sa mga pantalan at paliparan. Makakatipid ang mga negosyante natin ng oras at ng kanilang ginagastos upang maging mas produktibo sa ibang gawain. Dagdag pa ni PBBM noong 2024, nakakolekta ang BOC ng 931 billion pesos. Nasa 40 bilyong pisong mas mataas kumpara noong 2023. Magagamit niya ito para sa pagsasaayos ng educational system, infrastructure systems at iba pa. Bukod sa kita ng ahensya, naging aktibo rin niya ito sa paglaban sa illegal na kargamento at tumutulong sa gobyerno upang matigil ang agricultural smuggling. Ito ang iniulat ng Pangulo ng kanyang pangunahang 123rd founding anniversary ng BOC sa Pasay City kagabi. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Inilunsad ng Commission on Elections o COMELEC ang Committee on Environmentally Sustainable Elections kaugnay ng 2025 elections. Layo nitong matiyak na ligtas at walang masamang epekto sa kalikasan ang gagamiting election campaign materials. Ito ang balita ni Dante Amento. Sa datos na nakuha ng Commission on Elections o COMELEC, noong 2022 elections, nasa 20 tonelada ng election campaign materials ang nakolekta ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA kada araw. Samantala, umabot naman sa 6 hanggang 8.9 million tons ng campaign materials ang namonitor ng Department of Environment and Natural Resources o DENR na nakolekta sa nasabing halalan. Kaugnay nito, inilunsad kahapon ng COMELEC ang Committee on Environmentally Sustainable Elections kaugnay ng paparating na halalan. Sa ilalim ng COMELEC Resolution number 11111, nakadetalye rito ang trabaho ng komite katuwang ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan tulad ng DENR, Department of the Interior and Local Government o DILG, National Solid Waste Management Commission, Philippine National Police at iba pa.
the state policy as far as the protection of the people's right to a balanced and healthful environment is guaranteed during campaign, elections, and of course, post-election activities. Partikular sa kanilang mga tungkulin ay tulungan ng COMELEC para sa information campaign ng paggamit ng ligtas o environmentally sustainable at ecology-friendly campaign material sa eleksyon. Dapat na ang mga campaign material ay reusable, biodegradable, recyclable at hindi toxic o hazardous sa kapaligiran alinsunod sa Republic Act 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Kabilang sa mga bawal na election campaign material ang single-use plastics, styrofoams at iba pang non-biodegradable materials. May kaukulang parusa ang sinumang hindi susunod sa panuntunan ipatutupad ng komite sa ilalim ng iba't ibang batas. If we are to safeguard the future of our people and our democracy, we must address these environmental issues with urgency and determination. Samantala sa February 11, araw ng Martes, ay magsasagawa ng Oplan Baklas ang COMELEC sa lahat ng illegal na campaign material. Kabilang dito ang hindi tamang sukat o laki ng campaign materials, wala sa tamang lugar na itinalagang common poster area. Kasabay ito ng unang araw ng pagsisimula ng campaign period para sa national candidates o tumatakbong mga senador at party list. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinaalalahanan ng Maritime Industry Authority o Marina ang lahat ng mga Pilipinong marino na mag-ingat at umiwas sa mga hindi otorisadong training centers na kumakalat ngayon sa social media. Ayon sa ahensya, marami ngayon ang nagpapanggap bilang mga lehitimong maritime training provider na walang accreditation mula sa Marina. Paalaala ng Marina sa mga Pilipinong seaman, ugaliing i-check sa kanilang website ang listahan ng mga lehitimong training centers upang hindi mabiktima ng mga manloloko. Naharang ng Bureau of Immigration sa Ninoy Aquino International Airport ang mag-asawang nagtangkang umalis ng Pilipinas gamit ang Peking visa patungong Netherlands. Base sa impormasyon na ibinahagi ng Bureau of Immigration, ang mag-asawang edad 26 at 28 ay tinangkang bumiyahe patungong Amsterdam at sasakay sana ng Cathay Pacific flight. Subalit nadiskubre ng immigration na peke ang kanilang Netherlands visa. Sa kanilang pag-iimbestiga, inamin ng mag-asawa na nagbayad sila ng 268,000 pesos para sa kanilang travel arrangement kabilang na ang Peking visa. Agad namang dinala ang dalawa sa Interagency Council Against Trafficking para sa ibayong investigasyon. Ipinababatid sa publiko na walang operasyon ang tanggapan ng US Embassy sa Pilipinas sa darating na February 17, 2025. Bukod sa embassy, sarado rin sa nasabing petsa ang Visa Application Center dahil sa komemorasyon ng kaarawan ni dating US President George Washington. Ayon sa US Embassy, magpapatuloy pa rin ang orihinal na appointment ng mga nakaschedule sa ibang petsa maliban na kung magkakaroon ng adjustment na kanilang ia-anunsyo sa kanilang official social media page at emails. Tinulungan ng UNTV News and Rescue ang dalawang sakay ng motorsiklo na naaksidente sa Quezon City matapos madulas sa kalsada at mabangga ng isang taxi kahapon. Samantala, isang lalaki naman mula sa Butuan City ang humingi ng saklolo sa rescue team para madala sa ospital. Ito ang balita ni Lisel Nael. Nirespondihan ng UNTV News and Rescue, MMDA Rescue at Barangay Apolonio Samson Rescue ang aksidente sa Balintawak Market, Quezon City pasado alas 12 ng tanghali kahapon. Nagtamo ng mga injury ang rider at angkas nito na kaagad namang nilapatan ng paunang lunas ng mga responding rescue unit. Ayon sa mga vendor na nakakita sa aksidente, nadulas ang motorsiklo na nabangga pa ng isang taxi. Matapos lapatan ng first aid ang mga tinamong sugat ng dalawang biktima, ay dinala na ang mga ito sa ospital. Samantala, humingi naman ng saklolo ang isang lalaki mula sa Butuan City para madala sa ospital. Kaagad naman itong pinuntahan ng UNTV News and Rescue Team.
Ayon sa lalaki, bandang 2:00 ng hapon kahapon nang nakaramdam siya ng matinding pananakit ng kanyang katawan, gayon din ang pagkakaroon ng lagnat, pagkahilo at panghihina. Agad namang ini-assess ng rescue team ang kalagayan ng lalaki at dinala sa Butuan Doctors Hospital. Lizelle Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dalawa ang namatay at dalawa pa ang nasugatan ng mabagsakan ng isang maliit na eroplano ang isang bus sa Sao Paulo, Brazil nitong Biyernes ng umaga. Ang eroplano ay bumagsak sa Marquez Gisao Vicente Avenue na tumama sa bus. Ayon sa mga otoridad, ang dalawang bangkay ay natagpuang sunog sa fuselage ng Beech F-90 King Air aircraft. Isang babaeng pasahero at isang biker na nasa lugar ang nasugatan at dinala sa ospital. Ang iba pang mga pasahero ay nagawang makalabas ng ligtas. Na-recover na ang mga bahagi ng military helicopter na nasangkot sa mid-air collision sa isang passenger airlines mula sa Potomac River. Ayon sa pahayag ng National Transportation Safety Board, na-recover din ang ilang bahagi mula sa eroplano ng American Airlines na papuntasan ng Reagan National Airport nang bumangga ito sa UH-60 Black Hawk noong January 29. Ang mga labi na na-recover ay ililipat sa isang barge at dadalhin sa isang ligtas na lokasyon. Patuloy pa rin ang pagsisikap na matagpuan ang kanang makina at tail rotor ng Black Hawk ayon sa ahensya. Maaalalang kumitil ng 67 buhay ang banggaan ng dalawang aircraft. Ipinahayag ni US President Donald Trump na nais niyang labanan ang anti-Christian bias sa US sa pamamagitan ng pagbuo ng isang task force na pangungunahan ni Attorney General Pam Bondi. Layunin itong imbestigahan ang umano'y pag-target sa mga Kristiyano. Sinabi rin ng Pangulo na isang White House Faith Office ang itatatag niya na pamumunuan ni Paula White Cain upang palakasin ang pakikipag-ugnayan ng mga organisasyong panrelihiyon sa gobyerno. Sa National Prayer Breakfast, ibinahagi ni Trump na lalong tumibay ang kanyang pananampalataya matapos ang nabigong mga pagtatangkang paslangin siya noong nakaraang taon at hinimok niya rin ang mga Amerikano na muling isabuhay ang relihiyon. Kinumpirma ni US President Donald Trump na aalisin niya ang access ni dating Pangulong Joe Biden sa classified information ng Amerika sa pamamagitan ng pag-revoke ng kanyang security clearance at paghinto ng kanyang araw-araw na intelligence briefings. Sa kanyang expose sa kanyang Truth Social platform, sinabi ni Trump na wala ng dahilan para patuloy na tumanggap ng access sa classified information si Biden. Ayon kay Trump, ganito rin ang ginawa sa kanya ni Biden nang alisan siya nito ng access sa intelligence briefings nang manalo ito sa eleksyon noong 2021. Itinalagang host country ng darating na Miss Universe 2025 ang Thailand. Sa post na ibinahagi ng Miss Universe Organization sa kanilang official Instagram account, inianunsyo nito na gaganapin ang prestihiyosong pageant sa Thailand ngayong taon. Bukod sa Thailand, kabilang sa mga bansang pinagpilian bilang venue ng 74th Miss Universe pageant ang Spain, Costa Rica, Nigeria, Dominican Republic, South Africa at Pilipinas. Taong 2018 nang magsilbing host country ang Thailand kung saan kinoronahan ng Miss Universe title ang pambato ng Pilipinas na si Catriona Gray. At yan na naging kabuuan ng ating balitaan ngayong araw ng Sabado. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Razon, ako si Rosa Licos. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.